Ako po ay naniniwala na isang bagay na napakahalaga ang serye ng mga video na aking ibabahagi sa inyo. At ito ay tungkol sa mga utos ng Panginoon Jesucristo. Kung maalala po ninyo, ang huling tagubilin o ang dakilang tagubilin, sinabi ng Panginoon, "Humayo kayo't gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At sa gayon, sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng panahon." Ang Panginoon Jesucristo sa panahong yan ay bagong bangon lamang po mula sa libingan. Wala pa po siyang masyadong kinakausap ng mga tao. At nang gawin ng mga alagad ang itinagubilin niya sa mga ito, na magkita-kita sila sa pagkakataong ito, ay agad na ito ang kanyang sinabi sa kanila. Ang sa kasalukuyan ay tinatawag nating dakilang tagubilin. Alam na alam po ng marami kapag sinasabi ang tungkol sa discipleship. Alam na alam din po ng marami kung gaano kahalaga na bautismuhan ang bawat mananampalataya. Lalo't higit na alam ng marami, lalo na mga leader ng mga iglesia, na dapat gawing alagad ang bawat mananampalataya. Subalit sa aking pong karanasan, nang tanungin ko ang mga ilang grupo ng mga pastor kung ano ang curriculum ng Great Commission, ay wala po akong tuwirang narinig kung ano ang mga dapat ituro sa mga ito. Subalit kung papansinin po ninyo ang sinabi ng Panginoon, ay malinaw pa sa sikat ng araw na ang dapat ituro sa mga mananampalataya ay ang kanyang mga utos. Teaching them to obey everything that I have commanded you. At ako'y naniniwala na yan dapat ang pangunahing ituturo sa bawat pumasok sa kaharian ng Diyos, sa bawat mananampalataya, ang mga utos niya ang pangunahin na dapat malaman ng mga nagnanais maging alagad ng Panginoon. Isang personal na katanungan para sa iyo, kapatid. Narinig mo na ba na tuwiran ang mga batas ng Panginoon Jesucristo o ang mga utos ng Panginoon Jesucristo? Gaano ba kahalaga ito sa buhay mo bilang isang mananampalataya? Ang unawa ko sa mga bagay na ito ay ang mga utos ng Panginoon Jesucristo ang magdadala sa atin tungo sa inaasam ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay, ang maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Kung matatandaan po ninyo, ang mga naunang tinuruan ng Panginoon ay ang mga Hudyo. Sa kanila nagmula ang 12 alagad ng Panginoon, maging yung isang ipinalit kay Judas. Lahat po sila ay mga Hudyo. Ano po ang ibig kong sabihin sa bagay na ito? Na ang mga ito ay alam po nila ang mga utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Ito ang kanilang pamantayan sa buhay. Subalit nang dumating ang Panginoon ay sinabi niya sa kanila, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang luba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin." Ang mga taong ito, bagamat maraming alam tungkol sa mga kautusan ni Moises, ang Panginoon Jesucristo ay nagalok na kailangang matuto sila sa Kanya. Nang ang Panginoon ay umakyat sa langit at naiwan ang mga alagad at maraming mga sumampalataya sa mensahe na ipinangaral ni Apostol Pedro, pagkatapos sila ay tumanggap ng banal na espiritu, ay nagsipag-aral din sa paanan ng mga apostol. Ako'y naniniwala na ang mga itinuro ng mga apostol ay ang sinabi ng Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo, kundi nilabag po nila ang tagubilin ng Panginoon na turuan sila sa lahat ng mga ipinag-utos niya sa kanila. Malinaw pa po sa sikat ng araw na ito dapat ang itinuturo sa mga pumapasok sa kaharian ng Diyos, sa mga baguhang na born again, at katulad ng sabi ko, ito ang magdadala sa kanila sa ninanais ng Diyos na magiging hangganan ng kanilang pananampalataya. Sa pagsunod ng mga ito ay magdadala sa kanila ng gantimpala sa kaharian ng Diyos, at higit sa lahat ay siyang magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. So gaano nga ba kahalaga ang mga utos ng Panginoon Jesucristo? At yan po ang aking ituturo sa inyo sa mga serye ng video na aking gagawin. Hindi lamang para malaman, hindi lamang para maunawaan, kundi higit sa lahat ay maisabuhay po natin
ang mga utos ng Panginoong Kristo. Sapagkat napaka-imposible po na maisabuhay natin ang kanyang mga utos hanggat hindi natin nalalaman at hindi natin naunawaan kung paano natin isabuhay ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay nais ko munang ibahagi sa inyo kung gaano kahalaga na malaman, maunawaan, at maisabuhay ng bawat mananampalataya ang mga utos ng Panginoong Kristo. Mayroon po akong 7 punto na nais ibahagi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Ang una ay ang mga utos ng Panginoong Kristo ang siyang batas sa kaharian ng Diyos sa bagong tipan. Alam natin ang katotohanan na ang Panginoong Kristo ay naparito hindi lamang po para magligtas o magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang Panginoong Kristo ay naparito para itatag ang kaharian ng Diyos, itayo ang kanyang iglesia, at ganoon din na itatag ang bagong tipan, at ang isa pa ay ipakita sa atin ang modelo ng buhay na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Diyan ay makikita natin na marami pong ginanap ang Panginoong Kristo nang siya'y naparito. Subalit nais ko munang ipakita sa inyo na ang isang katotohanan na sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos o kaya sa pagbibigay ng bagong tipan ng Diyos sa tao ay pareho itong nangangailangan ng isang bagong batas o kautusan na siya ang magbibigay sa mga mananampalataya. Ang nais kong unang ipagkita sa inyo tungkol sa bagay na ito ay ang pangako ng Diyos na siya ay magbibigay ng tagapagbigay ng kanyang kautusan. Sa Deuteronomio 18:18, ganito po ang sinabi ng Panginoon sa kapanahunan ni Moises. Kaya pipili ako ng propetang katulad mo, sa kanya ko ipapasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makikinig sa kanya ay mananagot sa akin. Yan po ang pangako ng Diyos sa mga Israelita na darating ang panahon na magbibigay siya ng katulad ni Moises. Nangangahulugan na pagkatapos ni Moises ay magbibigay siya ng isang tagapagbigay ng bagong batas ng Diyos. At kung titingnan po natin ang aklat ng Gawa, Kabanata 3 nang ito ay ipaliwanag ni Apostol Pedro sa ilang mananampalataya, ay ganito po ang kanyang sinabi. Sa Gawa 3:22-23. Pakinggan po ninyo. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ang inyong Diyos ay pipili sa inyo ng isang inyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Dito po ay ginamit ng puspos na si Pedro ang pangako ng Diyos sa lumang tipan upang ipakita sa mga Hudyo na yung pangako ng Diyos na yun ay natupad sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Na siya pala yung darating na magiging tagapagbigay ng bagong kautusan ng Diyos para sa Israel at kalaunan ay sa mga bansa katulad ng sinabi ng Panginoon sa Mateo 28:19-20. Sa aklat din ng Mikias o ng Maika ay meron pong nasulat tungkol sa pangakong ito. Mikias 5:2. Ganito po ang nasulat dito. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulan ay buhat pa mula pa noong unang panahon, upang ipakita sa inyo na yan ay hula tungkol sa Panginoon. Nang dumating ang kapanganakan ng Panginoon sa kwento ni Mateo, sa Mateo 2:5-6, ganito po ang sabi. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, ay hindi huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ipinapakita ko lang po sa inyo na yung mga hulang ito sa lumang tipan
tungkol sa tagapagbigay ng batas ng Diyos sa bagong tipan ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. At ang katotohanan po ay marami tayong makikita sa lumang tipan na mga katulad ng bagay na yan, subalit ang nais kong ipakita sa inyo na diretsang sinabi sa mga Hudyo ay dito po sa Hebreo 1:1 hanggang 2. Pakinggan po ninyo. Noong una ay nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari sa lahat ng bagay. Sa pagkakataong ito ay diretsahan ng sinabi ng sumulat sa mga Hudyo na ang Panginoon Kristo ang siyang tagapagbigay ng batas ng Diyos sa bagong tipan. Kaya makikita natin na pareho na sa pagtatatag ng Panginoon sa kanyang kaharian ay kailangan magkaroon ng mga bagong batas sapagkat ito ay hindi na lamang para sa mga Hudyo kundi kalaunan ay makikita natin na kasama na rin tayong mga hentil. Nawa po ay magpasalamat tayo sa bagay na yan. Pero kung titingnan po natin ay isang katotohanan na hindi po maaring magkaroon ng kaharian na wala pong batas. Napakahalagang elemento ng batas sa bawat kaharian. Maalala ko rin na nang ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto upang tuparin ang pangako kay Abraham na mula sa kanya ay isang bansa na walang iba kundi ang mga Israelita, pagkatapos na itawid sila sa dagat na pula. Yan po ay larawan ng bautismo tulad ng sinasabi ng unang Korinto 10:1-2. Pagkatawid po nila doon, ay dinala sila ng Diyos sa bundok ng Horeb upang doon ay pagkaloob sa kanila ang kanyang mga batas. Sapagat napakahalaga po ng mga batas ng Diyos na ito para sa bansang ito. They are becoming a state and they need the laws of God to guide them. Kung titingnan ninyo mula Exodus 20 hanggang 24, lahat po yan ay batas na napakarami na para sa bayang Israel. Kalaunan hanggang sa katapusan ng kautusan, wala iba kundi ang Deuteronomio, ay patuloy na nagbibigay ang Diyos ng mga batas para sa Israel. At kung titingnan pa po ninyo, ay meron pa po mga ilang sinabi sa panahon ng mga propeta. Yan din po ay mga batas na kailangang sundin ng mga Israelita. Kaya't katulad din natin sa bagong tipan, nang tayo ay iligtas ng Diyos sa kamay ng Diablo, at dapat sana ay magkaroon ng tamang bautismo, at pagkatapos noon ay turuan sa mga batas ng Panginoon Kristo. Hindi ba ito yung nandoon sa Mateo 28:19 hanggang 20? Kaya tumayo kayo't gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kung titignan po ninyo ang katotohanan ito, ay marami pong mga mananampalataya na pumasok sa kaharian ng Diyos, sinasabing pumasok sa pakikipagtipan, sa bagong tipan ng Diyos, ay hindi po narinig o natutunan ang tungkol sa mga batas ng Panginoon Kristo. At yan po ay malinaw na katotohanan na nangyayari pa sa buhay ng mga sinasabing mga mananampalataya. So kung ang kaharian ay meron pong mga batas, ganyan din po ang bagong pakikipagtipan ng Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng pakikipagtipan o New Covenant ay nangangahulugan po ito ng may kasunduan. Ang mga batas ni Moises, ang mga provision ng Old Covenant. Sa New Covenant ay mga batas naman ng Panginoon, ang mga provisions nito. So napakahalaga po ng mga panuntunan sa tipan ng Diyos sa mga pumasok dito. Kung inaangkin mo na ikaw ay born again, nangangahulugan na ikaw ay pumasok sa pakikipagtipan sa Diyos, ay dapat mong malaman at maunawaan ang mga batas ng Panginoong Kristo. Malala ko yung sinabi ng Hebreos 7:12. When there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law.
Alam niyo, nais ko pong ipakita sa inyo ang katotohanan ito. Sapagkat hanggang ngayon ay marami po ang kanilang ginagamit na mga kautusan sa kanilang kapanahunan o sa ating kapanahunan, ayun pa rin po ang mga batas ni Moises. Tuwiran ko pong sasabihin sa inyo na hindi po tayo sakop ng kautusan. Na maging yung 10 Commandments ay meron pong pagbabago yon, subalit hindi ko muna sasabihin sa ngayon o hindi ko muna ipapaliwanag sa ngayon. Pero darating ang pagkakataon na yon kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa mga batas ng Diyos. Ang nais kong bigyan ng diin sa bagay na yan ay ang katotohanan na hindi na po mga Levita ang saserdote sa kapanahunan. Alam po ba ninyo yan? Kung hindi po ay wala tayong karapatang mga hentil sa kaharian ng Diyos. Subalit ang totoo, maging ang punong saserdote ay hindi na po Levita at walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At ako'y naniniwala na yan po ay pinapaniwalaan nyo at ang Panginoon ay galing sa lahi ng mga taga-Huda. So malinaw po ang katotohanan na nagpalit na po ang pagkasaserdote. Ang Panginoon ang punong saserdote at ang bawat mananampalataya, hentil o Hudyo, ay sila po ang mga saserdote. Paulit-ulit po yan na sinasabi ng banal na kasulatan. Halimbawa po ay sa unang Pedro 2:9 at 10. Sa aklat ng pahayag ng mga sinulatan ay mga hentil, ay patuloy din sinasabi sa kanila na He has made us to be a kingdom and priests to serve our God. So kung titingnan po natin ang katotohanan ay talagang nagpalit na po ng pagkasaserdote. Tayo pong mga mananampalataya sa kasalukuyan ang tinatawag na kaharian ng mga saserdote. Isang bagay na nabigong gawin ng mga Israelita na ngayon ay natupad sa buhay ng mga mananampalataya ng Panginoon Kristo. So yan po ang unang dahilan kung bakit kailangang malaman at maunawaan ng bawat pumapasok sa kaharian ng Diyos at sa mga nakipagtipan sa Diyos ang mga batas ng Panginoon Kristo. Tandaan po natin na wala pong kaharian na walang batas na ipinapatupad. At nakakatakot po na ang mga mananampalataya ay hindi malaman at maunawaan at maisabuhay ang mga batas ng Panginoong Kristo. Ang pangalawa na nais kong sabihin sa inyo na ang mga batas ng Panginoong Kristo o ang mga utos ng Panginoong Kristo ay siyang mga pangunahing katuruan na dapat ituro sa mga alagad. Yan po dapat ang curriculum ng Great Commission. Kung hindi pa po ninyo naririnig, nawa po ay pakinggan nyo maigi ngayon. Sapagkat katulad ng nakikita natin, bawat simbahan ay may kanya-kanyang mga pamamaraan ng paggawa ng alagad. Ang totoo, lahat po ay nagsasalita tungkol sa paggawa ng alagad. Pero kung titignan po ninyo ang mga itinuturo ng mga leader sa mga ginagawang alagad na ito ay magkakaiba po. Kalimitan po kapag nakarinig sila ng bago na galing sa ibang bansa ay nagdadagsaan ang mga leader na ito upang pakinggan ang bagong ito na kalimitan ay wala pong kinalaman sa paggawa ng alagad kundi pagpaparami sa kanilang mga miyembro o kaya ay hindi naman talaga gumagawa ng alagad. Kapag sinabing alagad ng Biblia ay tagasunod ng Panginoon. So, paano po yan maging tagasunod ng Panginoon kung hindi naman niya alam kung ano ang kanyang susunding mga batas? Yun nga po ang naging problema natin sapagkat ang dami nating tinuturo. Hindi ko sinasabing mali o masama ang mga bagay na ito, pero hindi po natin natutumbok ang nais ng Panginoon at ang sinabi niya, turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Muli ko na naman ipaalala sa inyo ang sinabi ng Mateo 28:19-20. Kaya tumayo kayo't gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Dito ay makikita natin na hindi na po ito para sa Israel. Go into all the nations, na ang ibig sabihin ay mga bansa po ito, mga hentil na bansa. Lalabas na ang mga apostol sa panahon na yan sa ibang bansa o sa ibang lugar na hindi narating ng Panginoon.
At dito ay gagawa sila ng mga alagad. At upang makagawa sila ng mga alagad, ay mahalagang bagay na ituro sa kanila ang mga utos ng Panginoong Kristo. Ganyan po kahalaga ang mga batas ng Panginoon para sa bawat mananampalataya. How can we become His followers if we do not know what to follow? At alam natin ang katotohanan na ang ginagamit na kautusan ng marami hanggang sa ngayon ay ang mga batas pa ni Moises at yun din ang mga inaangkin nilang mga pagpapala kung ano yung pangako kay Abraham at kay Moises na nangangahulugan na they are missing the message of the new covenant and they are missing the life of a kingdom people. Paniwalaan po ninyo ang katotohanan ito mga kapatid. Otherwise ay hindi pa rin natin papansinin ang bagay na ito pagkatapos. At ako'y nakaranas at nakakita ng maraming mga leader na kahit pagkatapos kung ituro ang mga bagay na ito sa kanila ay hindi po nila ginawa. Marami rin po ay gumawa. Marami rin po ay sumunod. Marami po ay nagbago. Subalit marami din po ay hindi pinagkabalahan alamin ang mga batas ng Panginoong Kristo. So isa pang bagay kung bakit napakahalaga ng mga utos ng Panginoong Kristo para sa mga mananampalataya ay sapagkat sila po ang huhubog sa atin sa wangis ng Panginoon. Tandaan po natin ang isang katotohanan na nung pumasok ang kasalanan ay sinira ng kasalanan ito ang wangis ng Diyos sa tao. Ang plano ng Diyos nung una ay bubuo ng pamilya na sa kanyang wangis. Subalit dahil nga po sa pagpasok ng kasalanan ay nawala o saglit na nasira ang plano ng Diyos na ito sa buhay ng tao. Dumating ang Panginoon. Siyang nagtataglay ng wangis ng Diyos. Siyang modelo natin. Tanging ang Panginoon lang ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba. Ibig ko sabihin ay bilang tao. Subalit na parito po siya upang ipakita kung ano ang buhay sa kaharian ng Diyos. At sa pamamagitan nga niya, katulad ng sinabi kanina sa Hebreo 1:1 at 2, ay nagbigay siya ng mga batas na siyang tuntunin para sa atin kapag nasunod natin ang bagay na ito ay nahuhubog tayo sa wangis ng Panginoong Kristo. Nais ko po ipaalala sa inyo ang sinabi ng Efeso 4:11 hanggang 13. Pakinggan po ninyo at basahin po ninyo ang bagay na ito. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Marami po tayong katotohanang makikita sa mga talatang ito. Unang-una, yung mga tagapagturo na uhubog sa mga mananampalataya, ang kanilang layunin ay upang ihanda sa paggawa ang mga alagad at hubugin ang bawat isa sa wangis ng Panginoong Kristo. Iyan ang pinakamalaki at pinakamataas na layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga po makikita natin na ang Panginoong Kristo ay bugtong na anak. Totoo po yun. Pero nung siya ay muling nabuhay, ay meron na po siyang mga tinatawag na brothers. Go and tell my brothers. At hindi na po siya tinatawag na bugtong na anak. Bagamat tama po yun na tawagin siyang bugtong na anak, subalit siya po ay tinatawag na ngayon na panganay. Firstborn from among the dead. Na nangangahulugan na meron po siyang mga kapatid. At tayo pong mga mananampalataya ay tinuturing na mga anak ng Diyos at kung gayon ay mga kapatid ng Panginoong Kristo. Sa pamamagitan po ng pagsasabuhay sa mga batas ng Panginoon, ay nakikitaan tayo ng kabuwang aspeto ng buhay ng Panginoon sa apat na bagay. Una ay sa kanyang pag-uugali. Kapag ay sinasabuhay po natin ang mga utos ng Panginoon, ay lumalabas po sa atin ang karakter ng Panginoong Kristo. Pangalawa ay ang kanyang mga gawa, mga ginawa niya, na siya rin namang ipinag-utos sa atin bilang mga mananampalataya. Halimbawa po ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang paggawa ng alagad, ang pagsasakripisyo para sa
ating Diyos o sa mga kapatiran, ibigay ang ating buhay. Yan po ang mga ilang ginawa ng Panginoon, kasama na po ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Bukod po sa mga karakter at mga gawa, ay tinuturuan din po tayo ng mga batas ng Panginoon Kristo kung paano makitungo sa ating kapwa o sa ating kapaligiran. At yun po ay mga tinatawag na attitude. Paano natin pakitunguhan, bata, matanda, kaidaran natin, masama o mabuting tao, lahat ng mga batas ni Kristo ay meron pong sinasabi. Kung paano natin pakitunguhan ang mga ito, makikita rin natin ito sa halimbawa ng buhay ng Panginoon o kaya ay sa mga sinasabi ng mga apostol. At panghuli na dinadala sa atin ng mga utos ng Panginoon Kristo o tinuturo sa atin ng mga utos ng Panginoon Kristo ay ang ating mga pagsasayos sa ating mga motibo, sa ating mga ginagawa, motives. So yung apat na yan, ulitin ko lang po, ang humuhubog sa atin sa wangis ng Panginoon. Character, work, attitude, and motives. At yan ay dinadala sa atin ng pagsasabuhay sa mga utos ng Panginoon Kristo. Maulala ko po yung sinabi ng 1 John 2:6. In this world, we are like Jesus Christ. Jesus Christ came in the body, and then later on, He resurrected and ascended to heaven. But the believers are now the body of Christ. And the same thing, kung ano yung mga ginawa ng Panginoon, ay yun din po ang ginagawa natin. Ang Panginoon ay mag-isa sa kanyang physical na katawan, subalit tayo ay sama-sama at ang ating mga ginagawa ay kung ano yung mga ginawa ng Panginoon nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Ang pang-apat na bagay kung gaano kahalaga ang mga utos ng Panginoon Kristo ay upang hindi tayo magkasala sa Diyos. Tandaan po natin ang katotohanan ito, mga kapatid. Ang utos ng Panginoon Kristo ay yan din po ang utos ng Diyos para sa mga mananampalataya sa bagong tipan. Sabi nga ng Panginoon, "These words that you hear from me are not mine, but of the Father." Na katulad ni Moises, yung mga batas na ibinigay kay Moises ay hindi galing kay Moises. At katulad din naman ng Panginoon na yung batas na kanyang sinasabi sa kanyang kapanahunan ay hindi po mula sa kanya. He came as a messenger. He came as a mediator of the new covenant. And so those laws are the laws from God. At yan po ay matatagpuan sa unang aklat ng Juan, Kabanata 2, 3 hanggang 5. Na yung pong mga batas na sinasabi ng Panginoon ay mga batas din naman ng Diyos. So alam po natin na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan po ang pangunahin. So sa tuwing na tayo'y lumalabag, tayo ay nagkakasala. At alam niyo mga kapatid, ito ang dahilan kaya napakahalaga na malaman ng bawat mananampalataya ang mga batas ng Panginoon Kristo upang makaiwas sila sa kasalanan. Kaya nga po, yan ang sinikap ng dyablo na itago sa maraming mananampalataya. Nakakalungkot na meron pang mga tinatawag na erroneous grace sa ating kapanahunan na inakala nila na yung batas ng Panginoon ay wala na rin yun. Wala nang batas-batas. Hindi po. Hindi tayo sakop ng mga batas ng Diyos sa pamagitan ni Moises, pero meron pong bagong batas ang Panginoong Hesus Kristo. Nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng unang Korinto 9, 20 hanggang 21. Sundan po ninyo. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo, upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hentil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So dyan po ay malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo na meron pong kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at meron pong kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang sinasabi ni Pablo rito, na kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan ng Panginoon Kristo,
ay napakalayo nito sa batas ni Moises. Nais ko pong ipakita sa inyo. Sa batas ni Moises, kapag hindi mo nagawa ng physical ang isang bagay, halimbawa ang pangangalunya, ay hindi ka nagkakasala sa Diyos. Samantalang sa batas ng Panginoong Kristo, tumingin ka lang ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae ay nangangalunya ka na sa iyong puso sa babaeng iyon. Ganun po kataas yun. So sa panahon ng Panginoong Kristo ay malayo siyang magkasala sa kautusan sapagkat siya ay may batas na napakataas. At yan din po ang ibig sabihin ng we are not under the law but under grace. Ang kaibahan lang noon ay yung sinabi na under grace ay nangangahulugan na meron tayong espiritu na tumutulong sa atin upang hindi magkasala sa batas ng Panginoong Kristo. Nagkakaroon kaagad tayo ng mga conviction na ito ay mali kapag nag-iisip tayo ng mali sa isang bagay. So isipin po natin ang katotohanan na kapag hindi alam ng isang mananampalataya ang mga batas ng Panginoong Kristo, ay darating ang panahon ng paghuhukom na sila ay magugulat sa hatol ng Diyos, na tatawagin silang makasalanan dahil hindi nila sinusunod ang mga batas ng Panginoong Kristo. At yan po yung sinasabi ng Mateo 7:23, away from me, you evildoers. Ano pong ibig sabihin nun? Mga palalabag sa kautusan ng Diyos, lalo na ng kautusan ng Panginoong Kristo. So yan po ang pang-apat natin. Mahalaga na malaman ng mga mananampalataya ang kautusan ni Kristo upang hindi sila nagkakasala laban sa Kanya at sa Kanyang Ama na nasa langit. Ang panglima, ang mga utos ng Panginoong Kristo ang nagpapakita kung tayo nga ay marunong magpasakop sa Kanya. Tulad ng sinabi ko nung una, na ang Panginoon ay naparito upang itatag ang kaharian ng Diyos. Paulit-ulit niyang sinasabi ang Kingdom of God, Kingdom of God, Kingdom of God. Kung hindi ako nagkakamali, sa aklat lamang ni Mateo ay 56 na beses na sinabi ito ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos. Alam natin na bagamat siya ay hari, ipinakita niya kung paano mabuhay ng may pagpapasakop sa kanyang Ama. At yan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. He was so submissive to the Father. At paano tayo kung hindi natin alam ang mga batas sa kaharian ng Diyos? Kung hindi natin alam ang mga batas ng Panginoong Kristo? Muli ay magugulat tayo pagdating ng araw ng paghukom. Kapag kagayon, malala ko yung sinabi ng Panginoon sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon at hindi naman ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko? Noon pa lamang sa mga Hudyo ay meron na siyang hinanakit sa kanyang puso sapagat bagamat tinatawag siya na Panginoon, Panginoon ay hindi naman sila sumusunod sa Panginoon. At yan ay malaking problema ng tao sa Diyos. Ilang beses ko na rin pong nasabi na wala pong problema sa mga pangangailangan ng taong nagpapasakop sa napakayamang hari ng sangkatauhan. Ang problema lang po natin dapat ay yung paano tayo sumunod, paano tayo magpasakop, at ang lahat ay gagawin ng ating mabuting hari para sa atin. Basahin ko po ang sinabi ng Efeso 2:1 at 2. Ganito po ang sabi. Pakinggan po ninyo. Nung una ay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa sinasabing ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ito po ay para rin po sa atin. Na nung araw na pasaway tayo, ang tingin ng Diyos sa atin ay mga patay. Pakinggan po natin ang 2 talata. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Biruin po ninyo, nung tayo pala ay palalabag, suwail, at hindi pa masunurin sa Diyos, hindi lamang sa tayo ay mga patay sa tingin ng Diyos, kundi tayo rin po ay kontrolado pala ng dyablo.
Meron palang espiritu na humahawak sa atin. At alam po ninyo, dapat nating tandaan na kung tayo ay pasaway pa hanggang ngayon hindi sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon Kristo, ay isang siguradong bagay na nandyan pa rin ang espiritu ito na kumokontrol sa atin. E paano yun kung hindi natin alam ang mga batas ng Panginoon? Ignorante tayo sa ginagawa ng diablo sa ating buhay. Kaya nga po, sabi ko kanina, na itinago ng diablo ang mga batas o utos ng Panginoon Kristo ng matagal na panahon sa mga mananampalataya. At sa pamamagitan noon ay nagagawa niya ang nais niya na tayo ay maging suwail muli laban sa Diyos. Kaya nga't napakahalaga para sa bawat isa na hindi lamang malaman, hindi lamang maunawaan, kundi maisabuhay ang mga batas ng Panginoon Kristo. Nais ko po kayong tanungin, kilala ba ninyo kung sino ang suwail sa Diyos? Si Satanas po. At kung tayo ay suwail, sino ang ating katulad? Ang anak ba ng Diyos, ang Panginoon Kristo, na parito bilang isang tao o ang diablo? Pag-isipan po natin ang bagay na yan. Ang isa pang kahalagahan ng mga utos ng Panginoon Kristo ay sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito, yun ang kinikilala ng Panginoon na pag-ibig sa Kanya at hindi ang ating sinasabi at hindi ang ating pakiramdam. Sinabi ng Panginoon ng paulit-ulit sa Kanyang mga salita. Sa John 14:15 at ilan pang talata, ganito ang sabi ng Panginoon. 15. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. So yan po ang aprobado ng Panginoon. Hindi yung ating pakiramdam, hindi yung ating sinasabi sa Kanya, kundi yung ating maingat at may pagmamahal na pagsunod sa Kanyang mga batas ang tinatanggap niya na pagpapahayag ng pag-ibig sa Kanya. Sinabi pa ng verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Sa talatang 24, ang hindi umiibig sa akin ay ang mga hindi tumutupad sa aking mga utos. Sinabi pa niya, hindi akin ang mga salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung mga batas ng Panginoon ay yan din po yung batas ng Diyos na Kanyang Ama. At yan ang kinikilala ng Diyos para sa atin sa bagong tipan na mga mananampalataya. Basahin ko rin po ang sinabi ng Panginoon sa John 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ito po isang bagay na nagagawa ng pagiging masunurin sa utos ng Panginoon. Nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig at yun ay dapat nating pagsikapan at naway wag natin pairalin ang ating mga nararamdaman at akala kundi tayo ay sumunod lang sa ating Panginoon Kristo. So ang mga utos ng Panginoon ay sila po yung mga katanggap-tanggap na pagpapahayag ng pag-ibig sa Kanya. Nawa po ay basahin pa ninyo na sa unang Juan 2:3 hanggang 5 na halos pareho po ang sinasabi dito sa sinabing ito ng Panginoon. Yun po ang sinulat ni Apostol Juan. Puntahan po natin ang pampito at ito po yung aking nakikita sa bagay na ito, na ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon ang nagbibigay ng katatagan at kasiguraduhan sa ating kinabukasan. Ganito po ang sabi ng pahayag 3:10. Sapagkat tinutupad mo ang aking utos na matyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Ito pong bagay na ito ay pinangako ng Diyos sa iglesia ng Philadelphia. Isa sa dalawang iglesia na maayos ang kanilang katatayuan sa mata ng Diyos. At bakit maayos ang kanilang katatayuan? Sapagkat sila po ay mga masunurin sa utos ng Panginoon Kristo.
At ang pangako ng Panginoon sa kanila, pagdating ng matinding pagsubok sa kanilang kapanahunan, ay iingatan sila ng Panginoon sa mga pagsubok na yon. At ako'y naniniwala na kahit sa atin, sa ating kapanahunan o sa darating na panahon, kapag tayo po ay masunurin sa mga batas ng Panginoon Kristo, ay nandiyan po ang pangako ng mga pag-iingat ng Panginoon. This means that obeying Christ's commands secures our future. Kung maalala po ninyo, ang talinghaga ng nagtayo ng bahay sa Mateo 7:24 hanggang 26, na yung matalinong tao kaya matatag ang kanyang kinabukasan ay sapagkat isinasabuhay niya ang kanyang napapakinggan. Alam po natin na darating ang araw ng paghukom. Ang pagkakaloob ng Diyos na magantimpala ay sang-ayon sa mga maingat na pagsunod natin sa kanyang mga sinabi o sa kanyang mga inutos. Yun po ang gagantimpala ng Diyos. At isang bagay pa na kapag sinusunod natin ang mga utos ng Panginoon, ay nananatili tayo sa landas ng buhay na matuwid. Sigurado po yan na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So yan po yung 7 bagay na ibinahagi ko sa inyo kung gaano kahalaga ang mga utos ng Panginoong Kristo para sa bawat mananampalataya. At nawa po, yan ang mga hihimok sa atin upang magpatuloy na alamin, pag-aralan ang mga batas ng Panginoon Kristo na siyang aking gagawin sa mga susunod na video. Magandang araw po, naway pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos sa ating hinahangad na ito. Ang biyaya ng Diyos ay sa ating lahat. God bless.